tapos na po tayo sa composting, punta na po tayo sa concoctions. Yung concoctions po and extracts, may mga tinatawag po tayo ditong fermented plant juice, fermented fruit juice, and fermented amino acid or fish amino acid. Okay? Madali lang po itong gawin. Actually, napakasimple lang po. Ang pinakakailangan lang po nito, yung mga nakikita natin dito sa ating farm. So, kung meron tayong fish pond doon, madali tayong humuli ng tilapia para gawing fish amino acid. Okay, so going back, how do we produce organic concoctions? The production of organic concoctions, may mga processes din. Katulad ng FPJ, ang pag sinabi nating FPJ, fermented plant juice, ang mga ingredients lang po nito ay una, banana trunk, kangkong, kamote, or yung bamboo shoots. Yan po, dapat naka-ready sa atin yan pag gagawa tayo ng fermented plant juice. Ang sunod pong ano niyan, na gagawin natin, ito naman yung fermented fruit juice. Napakasimple lang po nito. Pag meron po tayong mga hinog na papaya dyan, hinog na saging. Yun lang po, 1:1 po ang ano nito, ang ratio. 1 kilo, ano ba, gusto mo ng 2 kilo, so you have to look for ripe bananas or papaya, 1 kilogram. And then 1 kilogram molasses. Chop mo lang, ganun yung procedure niyan. Ensure na yung preparation mo, pagkatapos mong tinimbang, dapat nun, natimbang mo. At bago mo siya hiwain, dapat malinis na malinis para walang contamination. So, doing that, na-chop nyo na, i-add mo na yung molasses, timbangin mo, i-correct, kasi yung end product mo doon mo makikita kung tama yung ratio mo eh. Titimbangin mo yung end product mo. Kung umeksakto yun, na 1 kilo ng mga chopped fruits, ripe fruits, importante po, hinog. Kung 1 kilo ang chinap nyo na ripe fruits at 1 kilong molasses ang nilagay nyo, dapat po 2 kilograms. And on track po kayo niyan. Okay? And then the procedure, ganun din sa FPJ, cover with plastic net and then lagyan ng pabigat, bato. Pero yung bato kailangan malinis. Hindi pwede yung pinulot lang. Kailangan malinis na malinis yun. Then, punasan na naman yung lid ng bucket mo, fermenting bucket. And then, cover it with Manila paper. And then, write the name of the concoction, date of production, and the date of harvest. Usually, this takes, again, 7 days. 7 days. So, FPJ, 7 days fermentation. After 7 days, pwede na natin i-harvest itong FFJ or fermented fruit juice and juice. Sa pag-harvest nito, kailangan sa pinaglagyan nating container, nandun pa rin yung complete label niya, yung shelf life niya, kung hanggang kailan. Pero usually, it's 6 months. So, napaka-importante po nun, yung date of harvest. Kaya yung mga user, alam nila kung ito is still effective or not.